tupa. Paggagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika na at kumain ka? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at sabihin mo o silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkatapos kong kumain. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ba napansin nyo sa ating binasang ebanghelyo? May napansin ba kayo? Wala kayo napansin? Para bang nakalimutan nyo na kaagad? Ito'y pagbasa nung nakaraang linggo. Bakit ko binasa? Sapagkat sa totoo lang, pag po merong misa pag-araw ng linggo, pag alis natin, pinahayo tayo, dapat isabuhay na natin kung ano ang ating napag-aralan. Hindi po ito i-stack lang sa isip, hindi ito ilalagay lamang sa utak, kundi ito ay muling pag-aaralan sa araw-araw at hanggang dumating uli yung another linggo. Pero yung nakaraang isang linggo, dapat naisabuhay mo na yung pinag-aralan natin. Kaya po, ito ang binasa ko para ma-review na isabuhay niyo na ba yung pinakahinihingi ng Panginoon sa ating ebanghelyo noong isang linggo. Kaya pag-aralan natin muli at tingnan natin paano natin i-apply sa ating sarili. Ang mga alagad po ay humingi, nag-request sa ating Panginoon. Ano ang kanilang kahilingan? Pwede ba dagdagan ang kanilang pananampalataya? Siguro nararanasan din nila na nanghihina sila. Kasi pag marami po tayong mga hinaharap na problema, marami tayong mga gawain, ang pananampalataya po natin sa totoo lang hindi lumalakas. Yan dahan-dahan parang baterya na di-discharge. Kaya po, sabi nga ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Medyo po hirap na kami. Kaya ang Panginoon po, sa halip na sumagot na, o sige, dadagdagan ko, o kaya naman ayoko, iba po kanyang sinagot. Ano ang naging sagot ng Panginoon? Nang sabihin ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos, ang tugon ng Panginoon na ito, kung maging isang maliit man lamang na butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo na sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa iba, at ito'y susunod sa iyo. Ang ibig bang sabihin, pag may pananampalataya ang tao, kahit maliit, talagang susunod yung puno na lilipat sa pagtataniman? Hindi po. Anong kahulugan nun? Anong kahulugan? Pagka may maliit kang pananampalataya, kahit sinlait ng buto ng mustasa, masasabi mo anyang lumipat ang puno at lilipat. Anong kahulugan nun? Ano ba pinag-aaralan yung linggo? Ang kahulugan nito, simple lamang po. Pag ang isang tao ay may pananampalataya, kahit puno siya ng napakaraming problema, yun po parang inihahalin tulad si isang puno. Maski puno ka ng problema, pag may pananampalataya, kahit katiting lang, yung problema mong iyan, pwede mong malampasan. Bakit? Kasi kung ang pagharap mo sa problema, sarili mo lamang kalakasan, wala ka pong kakayahan. Kasi ordinaryong tao lang tayo. Pero pag ang pananampalataya natin ay kahit maliit man lang, talagang isinalalay natin sa Panginoon, kahit po anong laki ng suliranin, na
mapupunuan po ito sa atin na ating napaglalabanan. Bakit? Kasi ibinubukas natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang tao ay nagbukas sa kapangyarihan ng Diyos, sino pa ang lalaban sa Diyos? Ika nga ni San Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos? Pag ang pananampalataya mo kahit maliit lang, talagang ipinagkaloob mo o sinabi mong ginawa mo, yung pong malaking kakulangan, pwede mo po iyang matugunan. Dahil ang Diyos, yung hindi kaya natin, kaya ng Panginoon. Hindi po ba? Kaya po iyon ang unang napakahalagang dapat review. Yung bang pananampalataya may nadagdagan na. Huwag niyo sabihin, ako niya nagpupunta araw-araw sa dambana. Ibig ba sabihin ni malakas na ang pananampalataya mo? Meron pa rin pwedeng hindi. Bakit? Isusunod ko yung second part para makita natin kung may pananampalataya nga tayo. Ang sabi natin, maski maliit lang, kapag ikay may pananampalataya, yung puno pwede mong mailipat sa isang lugar at ito'y susunod. Pero pansinin po ninyo yung second part. Iba na ang para bang takbo nung sinasabi. Ang sabi kasi ito, ipalagay natin kayo'y may alipin nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa pastulan, sa bukid, sasabihin ba niyong, halika na, kumain ka na? Hindi ba? Sasabihin mo, ipaghahain mo ako. Kakain ako. Pagkakain ko, tsaka kumain. Talaga namang yun ang trabaho ng katulong, hindi po ba? Pero hindi ibig sabihin sabihin natin inaapi ang katulong. Ipinakikita lang kung ano talaga ang tungkulin ng isang katulong. Tayo po ay inuugnay sa mga katulong. Tayo'y alipin ng Panginoon. Pero ito po ang mahalaga. Sa unang parte, ang sabi, kung may maliit kang pananampalataya, parang isang butil na mustasa, ang lahat ay pwede mong gawin. Kung ikay may pananampalataya, kagaya ng isang katulong, gagawin mo ang tungkulin mo sa Diyos na wala kang sasabing, palitan mo ito. Hindi po ba? Kaya lang, ito may problema. Madalas, ewan ko lang, kasama kayo dito, madalas, nagtatrabaho ang tao sa Diyos. Mabuti. Pero madalas, yung trabaho, meron kaagad iniisip na kapalit. Kasi naman, madalas sinasabi sa atin ng mga mangaral, pag ikay nagbigay, babalik, siksik, liglig, umaapaw pa. Kaya ang intention ngayon ng tao, maggagawa ako para may kapalit. Hindi po ganon. Ang isang taong may pananampalataya, gumawa ka ng gumawa. Pero huwag mong iisipin. Huwag mong iisipin at sasabihin, mamaya po Lord yung hinihingi ko, bibigay mo. Paano kung hindi ibigay? Manghihinawa ka. Kayo halimbawa na nagsisilbi rito. Kayo mga alagad, kayo mga kaps halimbawa, na bigyan kayo ng kapangyarihan, binigyan kayo ng lakas upang tulungan si Apo Konsing para gawin ang kanyang tungkulin. Baka naman sabihin mo, Apo, ako'y trabaho ng trabaho, pagkaan tutulungan mo ako ha. Hindi po ganon. Ang isang katulong, eto po ang sabi sa bandang huli. Gayon naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mabuti at naiutos sa inyo, sabihin nyo ito, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Kaya pag ikay gumawa, iisipin mo lagi, ito'y tungkulin namin na dapat gampanan. Kasi sa totoo lang, dito nagkakamali ang tao. Na pag ikay gumawa ng mabuti, kaagad iniisip, papalitan, higit, siksik, liglig, umaapaw pa. Hindi po. Hindi po dapat gano'n. Sapagkat ang isang amo, alam niya kung ano ang ibibigay sa kanyang aliping naglilingkod sa kanya. Hindi niya sinasabing, pag ito'y hindi naglingkod, hindi ko bibigyan. Pag ito'y naglingkod, bibigyan ko. Nasa sa Diyos yun. Ang mahalaga, ikaw na naglilingkod, huwag kang titigil. Huwag kang manghihinawa. Huwag kang magsasabing, ayoko na,
dahil wala na akong makitang sarap. Ang paglilingkod po, laging hirap yan. Kasi ang sarap niyan sa huling araw. Kuminsan kasi ang nangyayari, yun po, naglilingkod ang tao, kung marubdob, malakas ang kanyang paglilingkod. After a month, after 2 months, pagka nakitang walang nangyayari, hindi pala ka masarap doon. Hindi po. Ang isang paglilingkod, iyan po'y huwag mong aasahang may ibibigay sa'yo. Sapagkat pag iyon ang paglilingkod mo na wala kang inaasahan, abe tuloy-tuloy ang mangyayari sa'yo. Kung gusto mo talagang maglingkod sa Diyos, kang habang buhay, kasi ang huli naman, doon ka sasabihan ng ganito, halika, pumasok ka sa lugar na ginawa ko noong paman, sapagkat ikay isang alipin na tunay na naging mahusay sa iyong paggawa. Yun ang napakasarap na marinig. Kasi pag binigyan ka ngayon, halimbawa, oy, mabait ka pala, o etong 2,000, pagkayari nun, wala na, bayad ka na. Hindi mo na aasahang meron ka pang makukuha sa Pasko, binigay na ngayon. Ang isang naglilingkod, eto lagi nating tatandaan, bigyan ka't hindi, wala kang dapat reklamo. Pag binigyan ka, salamat. Pag hindi ka binigyan, higit na salamat. Sapagkat pag pala higit na salamat, ibig sabihin, sa huling araw, mas malaki ang matatanggap mo. Bakit malaki? Sino bang makasusukat ng kaharian ng Diyos? At kaya po mga kapatid, iyon ang patuloy na ipinapaalala sa atin ng Diyos. Ang gawain dito ay hindi madali. Huwag ninyong sasabihin na masarap. Sa totoo lang, kaya lang masarap, may pananampalataya ka na. Pagka wala pa, kainit ka. Init. Yun kang paanong hinilit kay kabaho. Yun kang sugat ng anak kay hindi ka inuhugasan. Marami kang magiging reklamo. Pero ang isang naglilingkod, kahit dumi pa ang mahawakan mo, nakangiti ka pa, sinasabi mo, ito'y paraan ng paglilingkod ko sa ating Panginoon. Yun po ang sukatan. Meron ng aba tayong pananampalataya. Kapag meron, kahit anong hirap, ginhawa ang nararamdaman ng tao. Kahit anong laki ng problema, mapapansin mo, bagamat masakit, pero sa iyong kalooban, para bang may kagalingan. Yun po ang masaya. Yun ang maganda. Oo, masakit, pero nararamdaman mong ikay pinagagaling ng Diyos. Sa pagpapagaling naman, hindi naman isang sandali lang, gagaling ka. Kasi po, kapag po ganon, although kaya ng Diyos yun, kasi lahat ng lumapit sa Kanya, hindi po ba ang sabi, dahil sa iyong pananalig, ay gumaling ka, gumaling na kagad. Pero sa ating panahon ngayon, mahalaga po ang sinasabing pagtitiwala sa Panginoon. Mahalaga yung sinasabing ikaw kahit na walang kakayahan ay pwedeng gumawa sapagkat hindi ikaw ang gumagawa sa iyong sarili, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi marami pong pagkakataon, tingnan ninyo yung mga napili sa inyong maglingkod. Kung titingnan lang mukha ninyo, mapagkakatiwalaan ba kayo? Palagay kayo hindi. Pero dahil konektado kayo sa naglilingkod sa Diyos, pati kayo kasamahang pinaglilingkuran at pinagtitiwalaan. Parang ano lang yan, parang pare lang yan Pagka pumupunta kami sa mga party, papasok ko, halimbawa, pagka hindi sumabay yung dalawang ito, yung sakristan na hindi sumabay, tatanungin pa, sino ka? Pero pagkakasabay na kagad at sinabing iyan kay mga sakristan ko, pasok agad, wala nang tanong. Ganon din sa paglilingkod dito. Sapagkat si Apo Conching binigyan ng pagkakataon para magsilbi sa tao, at salamat sa Diyos sapagkat kasama kayo sa paglilingkod na yon.
Iyon ang mahalaga, kasama kayo. Sapagkat kung makagawa man siya ng 10, nakagawa ka ng katiting, iyon po yung isang malaking bagay. Sapagkat ang tunay na buhay pananampalataya, merong gumagawa sa Kanya para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, iyon ang paalala ng Diyos sa atin. Kayo ba'y mayroon ng kasing liit man lang ng buto ng mustasa na kahit anong bagay pwede niyong kalabanin sapagkat kayo ay naglilingkod sa Diyos. At pangalawa, ito ang pinakamahalaga, sa paglilingkod mo, ipadama mo at ipakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod na walang iniintay na kapalit. Sapagkat sa huli, yun ang pinakamahalaga, ang makasama natin ang ating mahal na Divine Mercy. Miyerkules naman ngayon, baka gusto niyo magtanong. Kayo ba nagmamadali? Alam mo, may aminin ako sa inyo. Noong ako'y nagmisa ako kanina sa Patay sa Pulongguba. Noong ako'y pauwi na, hindi ko napupuntahan ang dambana. Kailan kaya ako makapunta? Tumawag si Apo, pwede ho ba kayong magmisa? Sabi ko, eto na pala. Tawag na pala ako. Kuminsan po, siguro sasabihin, nagkatiyap-tiyap lang kayo. Hindi po Hindi. Sapagkat mayroong panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya siguro itong araw na panawagan niya para ako'y tumungon, nagkataon naman na wala si Father Pete, at siguro kaya wala si Father Pete, sabi ng Diyos, para si Jess ang makuha ninyo. May paraan ng Diyos na hindi natin paraan. Ang mahalaga lang, buo ang ating pagtalima sa Kanyang kalooban, buo ang ating pananalig sa Kanya. Baka po may tanong. Kaya, guluhin ko nga ika ng konti. Okay, kung wala po tayong tanong, tayo po ay tumayo para sa ating panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang makapangyarihan na ipagkaloob niya sa atin ang isang pananampalatayang matatag at mapanghahawakan sa harap ng pagsubok at kapighatian. Ating itugon, Panginoon, dinggin ang pagsamo naming may pananampalataya. Panginoong dinggin ang samo naming may pananampalataya. Na simbahan, upang sa panahong ito ng kahirap ay niya sa lahat ang isang pananampalatayang di nagmamaliw, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga Kristiyano, lalo na ang mga nasa gobyerno, upang mabaag sa ang kanilang na pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang pagsamo naming may pananampalataya. Para sa mga pinanghihinaan ng loob dahil sa nararanasan at nakikita nilang kasamaan, sa mga biktima ng digmaan, karahasan at kawalan ng katarungan, upang patuloy silang magtiwala sa Diyos
na magmahalan at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang pagsamo naming may pananampalataya. Para sa lahat ng mga nagkakatipon ngayon, upang magdulot sa ating pagsasalo-salo ng isang pananampalatayang